nagpapasalamat po ako sa grupo nila ka Lando Marquez, one of the many transportation groups, many transportation leaders po, na ngayon sila po ay magpapayag ng suporta sa ating programa, not only sa programa po ng gobyerno, but also suporta po dun sa ating mga commuters on the planned rally or strike po ng ating mga ibang kasamahan this Monday, Tuesday po. Thank you. Isaac, anong mangyayari sa April 15 at sa April 30? Strike ang gagawin ninyo at yung sa April 30 sa simula ng implementasyon namin. Una-una po, I think nag-announce yung dalawang grupo that they will be doing some mass actions which they have been doing since last year dahil sa kanilang continuing pag-oppose po dun sa programa. So on the part of the government, meron na pong interagency, we are prepared. That's the LGUs, MMDA, PNP, DOTR on to help our commuters. But at the end of the day, it is an event that they would like to do. It's a place that we would like to express and we respect their decisions. Normal naman po yun. As of now, there are only two groups among the hundreds of organizations sa transportation sector na hindi po sumasama sa consolidation, even with the extension given by the President. So we respect them, or rather we respect their decision na talagang ayaw naman po nila sumali. So, hindi po ba mapaparalyze ang transportation kapag sila ng strike? Siguro po, if we will go with history, last year lang po, yung kanilang several mass rally, clearly naman po, they will not paralyze Metro Manila and most especially the whole of the Philippines. Just to put clarity on the situation po, siguro po, based on reports, based on news also, yung plano po na mag-rally or mag-welga sa Monday, they account for maybe 5% po sa kumuhang transportation industry. Nandito po sa aking kaliwa kanan is part of the big majority of the transportation sector. Ilang porsyento na po yung nag-consolidate at ilang porsyento yung natitira hindi pa nag-consolidate na potentially hindi na magagaling ng mag-welga? Salamat po. As of 2 days ago, as per the report of LTFRB to the DOTR, all modes, hindi lahat po ng sasakyan and nationwide, ang nag-consolidate na po is umabot na po ng almost 78%. Last December, it was around 70, low 70%, but because of the extension, meron pa pong nadagdagan. Just to put also clarification po, yung consolidation naman po, it will really not reach 100%, even 90%, I guess even 85%. Kasi there are some doon po sa mga operators or franchises na talaga naman po hindi magko-consolidate because several reasons. One reason, siguro yung iba po nating mga operator, parang gusto na mag-retire sa negosyo ng transportasyon, so they will renew their franchise. Meron naman po tayo ibang operators like yung mga nakakausap po namin, mga gusto na siguro mag-ibang negosyo, other kinds of businesses, so sila po ay aalis na sa negosyo ng transportasyon. And then may a few po na nakausap rin namin, parang they feel na parang complicated for them to go to a cooperative or a corporation. Kasi just remember po, yung ating mga operator po for the past decades, sila po ay one jeepney driver, one operator business. Ganun lang po kasimple yung kanilang ginagawa. So for them to even join a simple organization like a cooperative, for them that's already complicated. So talagang may mga iba ayaw na. And then we have two groups po na I guess kita naman po natin for the past years, especially last year up to now, talaga naman po wala silang interest na sumama. So that's why these are the groups lumped into one na masasabi natin na talagang hindi na magpo-consolidate. That's why yung 78% po that we have reached end of March is really a good number. In fact, as per LTFRB's announcement last year, to reach 60 or 65% is already a good number po regarding sa consolidation. Pag sinabi po natin 78% na consolidate, ito ay 78% ng datihan ng isa. Ito din na may nadagdag na bagong ruta. Talaga makikita natin na that 22% na unconsolidated, napakaliit na ng kanilang market share.
Just to be clear, yung 100% na pinag-usapan natin and then yung 78% na nag-consolidate, ito po yung mga existing ruta, existing mga prangkisa. So, yun po yun, no? And in fact, maybe just to share with you, kasi lumabas ang mga photo sa media, I think late last year and early this year, especially sa NCR, when we talk about prangkisa, kunyari lang po sa Metro Manila, yan sa sample lang ng mga photo, kunyari po, merong 30,000 dito na prangkisa. Ang totoo, in reality, hindi naman po lahat talaga tumatakbo. Kasi ang titingnan niyo po is ilan ang prangkisa. But last year, 2023, ilan ba dito ang nag-register talaga sa LTO? And as per findings po ng ating regional director sa LTFRB, napakarami rin po na hindi pala nag-register ng 2023. So meaning, the numbers of franchises or operators that we have as per record, in reality po, yung talagang tumatakbo, malaki po pala ang pagbabawas. Meaning, hindi na pala sila talaga bumabiyahe. So just to put certain information po. Hindi na sila madi-displace kasi voluntarily. They displace themselves. Tama po kayo. Sa LTAP, kayo ba teka? Una-unang tanong, kayo din sumusuporta sa modernization at saka sa consolidation. Sir Ariel, una-una, good morning ulit. At ako po si Ginoong Orlando Marquez ho, yung nanguna ho na nag-modernize ng jeep sa Makati. That was 1996 pa po. Kaya up to now, noong nagawa ko po yung traditional jeep na modernized na 2004 ay na-aprobahan ho ng Bureau of Product Standard that time na ito na ngayon po yung PNS compliance. So almost 20 years na po na tumatakbo. Kaya ngayon ho, ay pinaalam ko kay Secretary, minabuti ko po na dinala ngayon ho yung air condition na jeep dito ngayon para makita nyo yung mga bago na Euro 6 compliance at kami ho, dinideklara namin ngayong araw na ito, rinirespeto namin ang karapatan ng aming mga kasamahan na nagdeklara na mag-strike, pero kami ho, na almost 20 organization national ho, ay hindi po sasama, kasama ho yung Liga ng Transportasyon LTAP, kasama dito ang Pasang Mazda, kasama dito po ang PUDAP, kasama dito po ang Stock Ingo na kasama ko ngayon ang Pangulo National, si Mr. Saldi Pingay, kasama dito yung Federation ng UP Express of the Philippines. At kasama rin namin po dito yung Taxi Operators Association of the Philippines. At lahat po ng kasamahan namin ay talaga kami sa Magnificent Seven, hindi po kasali at nakasuporta kami. At pinanghahawakan namin yung sinabi ng ating sekretary at napakalaki ang respeto namin dito sa bagong Undersecretary ng Department of Transportation. Kami po ay sumusuporta sa administrasyon BBM, Bongbong Romualdez Marcos Jr. na yung pong sinabi niya ho nung nagkaroon ng talakayan ng isang araw bago siya lumuwas ng Amerika ay napakaganda ho yung sinabi niya. Kaya ho kami naniniwala na itong ginagawa ng ating Pangulo ngayon ay ito ay para sa lahat, para sa public transport, para sa pasahero, para sa mamamayang Pilipino, hindi lang po sa transport, kundi the holistic approach na ginagawa niya, kasama po lahat hanggang doon sa pinakailalim ng laylayan ng ating ekonomiya ng bansang Pilipinas. That's it. Kay Yusek Ortega po, Ted from Peminas, sir. After April 30, what is the next step after for this PUB modernization? Yeah, thank you. No? April 30 is the deadline for everybody to consolidate po. Yun yung pinaka-deadline. No? After that, ito-continue na po natin yung mga different phases ng ating programa. First po doon is itutuloy natin yung ating ginagawa with our LGUs, which is to add more LPTRP. Ito po yung mga route rationalization programs ng ating DOTR with the LGUs para po maayos or magkaroon na ng final LPTRP on the different LGUs para malaman na natin kung ilan ba ang mga sasakyan, yung mga ruta, etc. Then also, tuliran po dyan is yung eventually po, no, yung pag-modernize ng vehicles, but that will not be happening soon. Kasi po, ang pag-modernize ng vehicle, that's like a 27-month program. Meaning from the start,
and eventually 100%, it will take 27 months. So matagal pa po yun because that 27 months will start back after the LPTRP. And then next po is this. Magkakaroon po kami ng continuing dialogue with our transportation sector sa mga kooperatiba, korporasyon, which was put on hold dahil po sa consolidation. So the different sectors are excited to meet with us because clearly there are certain provisions po, guidelines that we still have to talk and improve po para mas mapaganda ang programa. On the part naman po of my former office, yung Office of the Transportation Cooperatives, we will continue to capacitate or palakasan po yung ating mga kooperatiba. We will be going around all regions sa buong Pilipinas po to have seminars in fleet management, have seminars in financial management, to have seminars regarding LTO education/disiplina, and the social support components of the program. And also, we will continue to monitor our cooperatives on their performance on how to improve further. So yun po yung parte lamang ng programa ng modernization which we will be all doing right after the consolidation po. So yun po yung mga proseso we will have to do. But una po muna, we'll just have to finish po yung consolidation process. Thank you. Ano mangyayari doon sa hold out? Ano, miyembro ng Piston after April 30? Like Papatuloy ba sila? yeah, like yung like other operators, yung mga normal operators po, pag kayo po ay hindi nag-consolidate, you will not be part of the program po. Magkakaroon po, I'll just mention what happened in December 31. Kasi last time po, ang deadline natin was December 31. This is, I do believe, what LTFRB will be doing. Pagkatapos po ng April 30 consolidation deadline, magkakaroon po ng maybe a month of due process po yun para titingnan eksakto sino yung nag-consolidate, sino yung hindi nag-consolidate para magkakaroon po ng due process in terms of magkakaroon po ng proseso sa LTFRB, and alam naman po natin sa dulo ng proseso yung mga hindi nag-consolidate, babawiin na yung prangkisa po, meaning hindi na sila pwedeng bumiyahe after or rather due to non-consolidation in April 30. So, after April 30, but we will have to wait for the MC, Memorandum Circular, or the announcement of LTFRB on how this will be handled. Yusek Christian Manuel, GMA DCWB. Sir, based dun sa data na binigay ng LTFRB as of April 1, 52.54% pa lang yung consolidated sa National Capital Region or 26,000 ng 49,000. Ready ba tayo sa NCR kung hindi mo ito madadagdagan by April 30? Yeah, the first or the last deadline that happened was December 31. That was part of the topic po ng LTFRB DOTR. Based on the report ng ating regional director ng LTFRB, prepared po ang gobyerno to handle such percentage. In fact, nagkaroon na kami ng meeting twice na po, and we will be having another meeting. Part of the answer po dun sa question nyo is this. Magtutulungan po yung mga consolidated conditions or cooperatives to give rights or give service do mga ruta na either zero or hindi nag-consolidate. Kasi just for clarity also, when we talk about percentage, sa buong Pilipinas po, ang percentage is like maybe a low 80 to 90 or maybe some 100% po. So wala po tayong masasabing problema on maybe 95% or 95% of the regions. So everybody will be concentrating po sa Metro Manila. Sa Metro Manila naman po, there are other options. Not like in the provinces po, halos walang options kung wala yung mga jeep or UV. Meron po tayo dito mga bus, meron po tayo dito mga LRT, meron po tayong MRT, again, meron po tayo mga motorcycle taxi, mga TNBS, and other modes of transportation. So doon po tayo kukuha ng tulong while LTFRB will do the process of giving the franchises dun sa hindi nag-consolidate doon sa mga nag-consolidate. So yun yung process po gagawin nila, but habang
ginagawa yung proseso, magtutulungan po yung lahat to meet the demands of our commuters po. Yung hindi magko-consolidate come April 30, mawawala yung kanilang prangkisa. Pero halimbawa new entrants, bagong corporation, bagong kooperatiba, what the question, can they apply for a franchise? Yeah, ganito po yun, no? Ang sinasabi niyo po is that later on, there will be new routes. Later on, there will be franchises on routes na hindi na-consolidate. Magkakaroon po ng proseso ng FARB. Ito po ay ibibigay through maybe a bidding process or a certain process po ng LTFRB at ang bibigyan lamang po dito yung mga nag-consolidate. That's why ang key po talaga natin, the main topic now is really to consolidate. Because once you do the consolidation, meaning of cooperative or corporation, you will now be part of the solution. You will now be part of the process para kayo ay mabigyan pa ng mga additional routes that will be given by LTFRB. Yan yung sa kanina, listening from Chairman Macapagal ng PNR, marami na yung malilika na mga bagong hub dahil sa mga bagong train at maraming lumang hub na marirevive because of the train system. Nakikita niyo bang magdaragdag kayo dito ng mga bagong franchise or route because of these developments? Tama po yun. Siguro consistent or same as what our sa PNR po nagsabi. Kasi dito po sa modernization or route rationalization, this is really looking at the whole system para malaman ano ba yung ruta dyan yung talagang hindi na bumabiyahe. Ano ba yung ruta dyan na pwedeng isama sa isang ruta? Ano bang ruta dyan ang kailangan mo dagdagan or pabawasan? These are the things that will be done. In fact, it's being done but will still be done para at the end of the day, like yung topic po natin sa ating Pangulo ng town hall meeting, just to clarify also, this programa po, the Public Transportation Modernization Program, is also a tool to help traffic. Ang objective, part of the objective po talaga dito is that maglalagay tayo ng tamang dami ng sasakyan sa kalye kung ilan lamang ang kailangan. Hindi kulang, hindi sobra. So that will help sa traffic po. And then sa pag-modernize ng vehicle from a low 20 passengers sa ating traditional jeep to a high 30 sa modern vehicle, ang mangyayari po, instead of having a certain number of vehicles, babawasan niyo po, makakatulong sa traffic, but you will still satisfy the need of our commuter. So, yun po yung ating parang contribution sa traffic law, especially sa Metro Manila, through this program. Yusek, follow-up lang, 15 days from now or by April 30, ilan pang percent yung inaasahan natin na madadagdag na magpakonsolidate? Alam mo, to be really straight about it, we do not expect much na eh. Kasi things like this, no? Kasi siyempre, nakakausap naman po namin yung mga transportation leaders like on my part, ng isang taon na. Ang desisyon kasi ng pag-consolidate, matagal na silang nag-decide nun eh. Kaya if you will look at the numbers, majority talaga did it already a few years ago. Yung nangyayari na lang ngayon is yung mga pahabol-habol, yung mga medyo 50% mag-decide yes or no, or for whatever personal reason. So, yung percentage po na to, we do not expect it to really reach more than maybe 1, 2, 3, or 5%. But what's important dito is this. The President, through the request of Secretary Bautista, because of the request of certain transportation groups, binigyan po ng extension. This extension that the President gave, which is 3 months, is really an extension para dun sa mga last minute na mag-decide or yung mga hindi talaga nakahabol. So, sabi ko nga, 1% or 2%, this is more than enough dahil ang punto dito is nakatulog po tayo na sila sumama po sa programa and the continuation po of their employment. Sir, last na lang sa update Kalanlo. Sir, May 1 ba, handa ba kayong tanggapin sa grupo ninyo yung mga mawawala ng trabaho na jeepney drivers na hindi na-consolidate? Maraming salamat at napakaganda yung tanong niyo, sir. No? Kami ho ay nakahanda na makipagtulungan sa kanila ho dahil nga unang-una ho, kasama natin sila at kadugunin natin sila na Pilipino.
Kaya lang ho, doon sa mga kasamahan natin, ako ho ay nananawagan sa kanila na sana ho ay sumunod na lang sila dahil nga kung baga sa eleksyon ng barangay, alin ba ang susundin mo? Majority ba o minority? Kaya yung desisyon ng ating Pangulo, talaga kami po ay sumasaludo sa ating Secretary Bautista, kay Chairman Guadis, kay Yosica Ortega, at saka lalo na sa ating Pangulong BBM. Dahil po, yung desisyon na ginawa nila hanggang sa Kongreso ay desisyon ng majority na yung sinabi ko kanina na kung eleksyon ito, alin ba ang susundin natin? Majority ba o minority? Salamat po. Sige po, sige. Thank you, Yosef. Yung tinatanong kanina, dagdagan ko na lang yung tanong ng JP ay Talando. Kung tatanggapin ba namin yung mga gustong sumama sa amin para sa consolidation? Yes. Dahil sa kagustuhan namin na walang maiiwan. Ganun po kami kabait sa aming grupo. Kasi siyempre, doon namin pagwas kasi na sila ay tanggapin namin, mas lalo namin may pagiliwanag sa kanila ano ba ang kahalagaan ng programa. Ano ba ang may dudulot na maganda para sa mga mananarap. Kaya yun po. Maraming salamat. Isa nabanggit ng Pangulo yung problema sa traffic doon. Tapos balikan ko lang, 2019, pagkakatanda ko, yung combined numbers ng bus sa EDSA, Coloro at Kaligan, 5,000 to 6,000. With rationalization, itong carousel, 600 lang pala sa na. Hindi ko na naiisip nung kayo makisama, na wala pala sa bilang, nasa efficiency pala ang pagpapatakbo ng mga transportasyon sa ating bansa. Yeah. Clearly, yung Coloro po at yung matakbo sa kalye, base sa aking pag-alam, no? 1 year na ako dito, ay talagang malaking epekto po sa ating mga sa traffic. That's number one. But other than that, napakaliit po ng epekto ng Coloro sa mga kasamahan natin sa transportation sectors. Ang laki po ng tinatanggal na kita ng mga Coloro to our rider, to our corporation and cooperativa. So ang maganda pong balita, part of the things that was told by the President, inatasan po niya ang DILG na to have more programs, pagtingin ang laban sa Coloro. So, sabi mo nga, kita-kita doon sa bus carousel na napakarami pala, ito lang pala ang kailangan. So, it is the same nationwide na kailangan po, we will have to exert more effort to really go after the Coloro because one, nakakapan po sila dagdag sa trapiko. Pangalawa, yung safety po ng pasahero ay hindi assured and also, malaki po ang nababawas nila ng kita sa ating mga legal na transportation groups. So wala po wala kayong monitor na paano ng bato yung mag-uwenta? Paano bato ng mga sakit? And then, sa totoo naman po, I mean, alam naman natin, there were incidents about it, but alam mo, at the end of the day, I think, to be really straight and fair, we can always agree to disagree. So, alam mo, sa totoo naman, like sila kang Modi, isang taon na namin sila kausap, maybe half a dozen times na namin silang na-meet. I think it's very clear na yung position nila ng dalawang grupo at yung position ng gobyerno with the majority of the transportation sector, klaro na po. So, on that part, may mga options po sila and they decided to all strike or rally this Monday. But I do believe they also went to the court. Diba? Sa korte. So siguro po it's best for all of us to do what is right, what is fair, what is decent. But still, making your position para manalo ba o matalo. But at the end of the day, sa tingin ko, we should not really hurt our commuters. Parang ang mga commuters dito, we will never make the commuters hostage. Mahirap po maging hostage ang commuters or rather at the expense of the commuters. That's why we are trying to make the program really good, really fair, and really effective because it is for the commuters. So siguro po, if you are not in agreement to the position of the government, you have
legal options to do, to fight for what is your right, pero huwag naman po natin and never natin gawin hostage yung ating mga producers. Yeah, you said, considering that franchise is just a privilege. May pananagot na ito kapag binigyan ka ng prangkisa. Itong mga nabigyan ng prangkisa ayaw mag-consolidate. Sila po may disqualified na in the future na magkakuha ng panibagong franchise. Sa totoo lang po, if they will not consolidate, ma-revoke na po yung kanilang prangkisa po. So talagang they can apply the routes that they were doing before dahil wala na silang prangkisa. Yeah. So, automatic naman na marinig ko yun. Ang tanong ko po, assuming magbagong isip sila sa mga kidlat na auto, hindi pa ba sila mag-apply o hindi na? Ito na po mangyari. Ang sinasabi po natin dito is yung mga bagong ruta na gagawin, bagong franchise po yun, this will be given to cooperatives or corporations na nag-consolidate. This will not be given anymore to an individual. Tapos na yung panahon ng individual or rather one person, one franchise. Ito po ibibigay na sa mga korporasyon o kooperatiba. Yun na po yung magiging proseso. Gusto ko lang ho dagdagan kasi kung bakit ginagawa ng ating gobyerno, bakit nai-stranded ang pasahero pagdating ng hapon. Dahil po yung magkumpare na magkasundo dun sa rota, pagdating ng tanghali, bibili na yan ng maiinom, nag-inuman na, naglasing na. Pagdating ng hapon, hindi na bibiyahe. Kaya nga ho ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon, magkakaroon na tayo ngayon ng rotation in dispatching system. Kaya inaayos na ho dahil nga ako mismo ho, naiinggit ako pagka pinag-usapan yung ibang bansa na ang ating mga kapwa Pilipino pupunta lang sa Subic, nakakasunod ang batas, pupunta sa Singapore, nakita nila ang ganda ng transport operation doon. So ito ho ay inaayos mismo ng ating gobyerno. Kaya sana ho, ipakiusap ho sa ating mga kababayan na sana ho sumunod tayo sa batas. At doon naman po sa mga law enforcement natin, sundin sana natin ang batas. Huwag sanang gawing gatas. Dahil kami ho, nahihirapan. Ginagatasan na kami na legal. Ginagatasan pa yung illegal. Kaya yan ho yung malaking problema na rin-resolve ba ngayon ho ng ating administrasyon. Teka Yosek, bakit yung prangkisa at mga bagong sakyan bibili na ano po bang policy ngayon? Kinakailangan may sasakyan bago mag-apply ng franchise o kinakailangan may franchise bago magkaroon ng bumili ng bagong sasakyan? Kaya siguro sagutin ko lang, tapos nakagdag yung mga veteran natin sa transport sector. Yung present po, no, yung operator po, may prangkisa siya, may sasakyan na siya. Normally po, well, basically, it's a traditional jeep po yun, or maybe on the part sa UD Express. So yung prangkisa po ngayon, meron kang sasakyan. So when you join a corporation or cooperative, dala-dala mo yung prangkisa mo, dala-dala mo yung sasakyan mo, and then tuloy po yung iyong hanap buhay habang nasa cooperative account corporation. Then eventually, pag magkakaroon na po kayo ng, or ma-approve na yung consolidation nyo, magkakaroon na kayo ng CPC. So, ang mangyari, this will now be owned, all the franchises, by the corporation or cooperativa. So, yun po yung kaibahan po dito. It will not be owned anymore by the individual, but will be owned by the group po. Yes, dati po, ang narinig natin, isang corporation, bibili ng mga bus. Pag may bus sila, saka na pwede mag-apply ng franchise. Ito na yung sinasabi ni Kalat ng gatas, hindi batas. Siyempre ako ang may-ari ng korporasyon, bumili ako ng 10 bus, walang prangkisa, iniipit, ilabas yung prangkisa. Kaya ano po ko doon hindi naman, wala nang patawad yung bakong inutangan Monthly pa rin naguhulog. So ano ba ang tama? Dapat nakasang corporation o cooperative ay may franchise muna bago mag-acquire ng mga units na gagawin sa transportation. Sabi naman ng iba, pag pumayag naman may prangkisa na wala pang unit, binibenta ng mga prangkisa. Basically, yung question nyo po, yun, hindi na po sa jeep or sa UB Express, but ito na po yung sa mga tourist bus. Ang pagkaalam ko po, no, I have to be fair na hindi naman ako expert pa at the moment doon, is that kanyari sa tourist bus, importante mo na is mag-apply ka ng prangkisa. Kasi nga naman, bakit ka mag-apply? Ba't ka bibili ng sasakyan? Wala ka bang prangkisa? So, ikaw ay mag-apply ng prangkisa for whatever reason, either tourist bus ka or shuttle.
shuttle service po, may prangkisa po yun, and then tourist may prangkisa. And then eventually, you will only buy, I do believe, mga buses, vehicles, pag may prangkisa ka na po. Gusto lang ko nang dagdagan sa Ariel, ano? Kasi ho, tama ho yung sinabi niyo si Ante, dahil kailangan ho, may prangkisa ka. Kaya lang, hinihiling namin naman po doon, may deadline. Na bakit nag-apply ka ng 10 unit, na ang unit mo ay dadalawa lang. Kaya ka pinayagan dahil mayroon tayong deadline na kailangan within 6 months, mapuno mo yung in-applyan mo. Ngayon, pagka hindi mo ngayon pinunuhan, pwedeng ibalik, pwedeng kansilahin ng prangkisa. Dahil hindi na naman, compromise kasi na po sa Ariel, na binigyan ka na ng gobyerno ng pribilehiyo ng prangkisa, hindi mo naman sinunod. Kaya automatic yan, babawiin ng gobyerno. Sige, may tanong pa. Mula na, I'd like to thank DOTR, Yusek, Andy Ortega, at mga kinatawan ng mga different transport operators and drivers. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Siguro, unang-una, salamat sa inyo lahat. Siguro, I just want to have some personal message sa ating mga kasama sa India. Ang importante po is, tapos na po yung consolidation, we will now be very much focused po in the program to improve further and to really and truly help the transportation sector. Yun po yung commitment namin kay Secretary Bautista sa amin po sa DOTR. Finally po, pupunta na po tayo sa isang proseso na iigitan natin sa ating mga kapitbahay even sa Southeast Asia. We are now in a situation na talagang mapapaganda natin ang total experience nating mga commuters, which is us, you and me. Tayo po yun. So, tayo po'y magtulungan because we really have to do this. We really have to give this to the commuters. And we need all the help, even to our friends in media, to the public, para po let's make this reality which we all deserve po. Ilan naman po. Maraming salamat. Okay. Alas na lang siya, ano? Nandito ho, dala natin ho yung traditional air-conditioned jeepney na Euro 6 compliance. So, sinertified na po ng LTO, dumaan na po sa isang commission na yung Euro 4 compliance na dumating dito sa pamamagitan dito sa batas ng Atak Pinoy, may registered na ho ng mga invention Pilipino ngayon na panggamot sa mga mausok na sasakyan, pangtipid sa gasolina, crudo. Nandiyan ho ngayon yung ating Euro 6 na traditional air-conditioned jeepney na tourist at saka passenger type. Nandiyan sa labas. Traditional din ba? May kabayo sa hood. Yun ho kasi ho, nag-reduce na ho tayo dahil kasi masyado na ho magastos, sobrang mahal na po yung mga dati nating ginagamit.